Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Nako, lagot si BP Sara dito. Dahil sa impeachment niya ay meron palang 5 private law firms na tutulong sa prosecution ng Congress sa paglilitis at sa paghahanda ng mga impeachment papers. Kaya napakahirap nito kay BP Sara. Marami pala ang tutulong sa prosecution sa Kongreso ng mga private law firms. So atin na lang yan abangan. In the meantime ay panoorin muna natin ang balitang ito courtesy ng UNTV at sa pangalawang video clip ay courtesy ni Christian Isguera. Kinumpirma ng House Prosecution Panel na hindi bababa sa 5 law firms ang tumutulong sa kanila sa paghahanda para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay San Juan Representative Isabel Zamora, pinag-uusapan sa pagpupulong ng panel ang presentasyon ng Articles of Impeachment sa Senado sa June 2. Ayan, so June 2 na pala, malapit na. Ilang linggo na lang ba yan? June 2 ay presentasyon na ng mga ebidensya. Diyan na natin makikita. O ng mga ebidensya diyan ay yung mga pangalan na mga piatos, di ba? Mga piyuna, kung ano-anong mga pangalan ng mga chichirya na ginagamit na mga pangalan na kunwari ay nakatanggap ng pera na niliquidate nila yung tinatawag na confidential fund ni BP Sara. Alright, okay, so marami tayong bigyan ng reaksyon dito. Isa na ang video courtesy by Christian Isguera kung saan sinasabi na itong impeachment daw na ito ay magiging parang telenovela ito, parang yung mga Mexican telenovela noon, di ba? Yung Marimar na kung saan ay inaabangan talaga ng mga tao. Ako nga ay parang ayoko nang mag-duty sa trabaho ko yung totoong trabaho ko. Kasi ito na nga, pinaghihintay natin Araw-araw, ilang linggo ba yan? Ilang buwan ba yan na paglilitis kay BP Sara at pag-cross-examine. At ang mahirap dyan ay si BP Sara lang talaga ang sasagot sa mga tanong Hindi daw pwedeng ibang tao ang sasagot. Kaya mahihirapan siya dito. Alright, patuloy tayo sa video courtesy ng UNTV. Kabilang sa mga ebidensyang ihaharap ay ang mga umano'y pekeng pangalan na nakatanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President at Department of Education. Tiwala si Zamora na mahihirapan ang Senado na i-acquit ang Vice Presidente sa dami ng ebidensyang hawak ng prosekusyon. Nanonood tayo at nakita na natin na kahit sa tingin nila lamang sila, umiikot ang mundo. Nangyari na yan in a number of impeachment in the impeachment trial before, but let's see what will happen itong susunod na impeachment natin. Sabi ko nga, nagre-ready sila. So, gusto naman ni Vice President Sara ng trial at I think wala na yung issue whether he will resign or not. So, tingin ko tuloy na ito. Yun din ang iniisip ko, Attorney Howard, no? Kung gusto pala niya ng trial, bakit sila dumulog sa Supreme Court? Para ipahinto yung trial. Yun na nga ang kinabubulo rin ng isip ko, pero ang tingin ko dyan is, I mean, she brings out a strong front or would like to show a strong front. But again, we cannot deny her or we cannot fault her from using or parang getting whatever legal remedy is available for her. Ito nga, ang remedy niya ay yung bloodbath, di ba? Yung bloodbath na madugo daw na impeachment ang mangyayari. Umpisa pala sa June 2, presentasyon ng mga ebidensya Kaya diyan pa lamang sa presentasyon ay hindi niya masasabing mga peke ang mga resibo kasi galing talaga yan sa itong legit na source ang mga resibo na yun. Kaya mahirapan sa pagtanggi si BP Sara diyan kahit 2 resibo lang ang masuri diyan at mapatunayan na authentic ay lagot na siya, di ba? Mga kababayan. Kaya ito sabi ng itong isang ekspertong attorney
na kausap ni Christian Esguerra. Kudos kay Christian Esguerra, magaling na broadcaster at pahiram ng video, user, para dito sa aking reaction videos. Ito ang sabi ng attorney ay marami daw mga noon ay gustong ipahinto ang impeachment, ngayon ay gusto na naman daw na tuloy ang impeachment. Ano ba talaga ate, di ba? Ano ba talaga yan? At madugo na, papunta ng bloodbath eh. Kaya atin abangan kung anong mga counter ng VP Sara dito. Meron bang counter o talagang wala na? Kasi hindi pwede yung ginawa niya sa Congress noon na astig-astig ang dating niya. Hindi yan pwede doon dito sa cross-examination sa impeachment. Ay hindi pwede yung astig-astigan na sagot. Kailangan tama talaga ng mga sagot ang pagbasihan. Alright, patuloy tayo dito sa portion ni Christian Esguerra at saka nitong isang magaling na attorney dito na nagsasabi na parang tagilid si VP Sara sa impeachment. As I said, it's a remedy available. Let her, I cannot fault her for doing that or her legal team for exhausting the legal remedies. But I think it would be best for her to, clear herself up. But sa akin, ang telling dito is that unlike when she was a secretary or when she was invited in the Senate, pwede niyang sabihin na USEC will answer this or pwedeng may tagubulong siya sa likod. Once she is a witness, hindi na pwedeng USEC may answer this because siya na ang sasagot doon. Ayan, so hindi na pala pwede kasi ang pagsalang kay VP Sara dyan ay witness Kaya siya nga pala ang sasagot ng lahat ng tanong. Hindi na pwede yung meron siyang assistant na tagasagot. Kaya mahirapan siya dito kasi si VP Sara loading Naglo-loading muna yan bago makasagot. At matagal makasagot. Loading nga Kaya yung unang sa kanya, invitation sa Congress ay idinaan niya na lang sa sa itong astig-astigan, tapang-tapangan. Kasi hindi siya makasagot Paano ba yan masagot? Yung mga resibo na yan. Yung Hanilit lang Si Hanilit Abansinia yun. Yung Hanilit. At saka yung Piuna ay siya yun. Si VP Sara ang Piuna. At ano pa ba? Mga ginagamit na pangalan yun. Yung mga piatos-piatos. Mga Oishi. At Nova. Diba? Lahat ng chichirya So ibig sabihin, mga paborito yan ni VP Sara ng mga chichirya. Kaya pinangalan na lang. Ginawa ng resibo para ma-liquidate yung confidential fund. Alright, balik tayo kina Christian Esguerra. And I think during cross-examination, especially if matuloy na nga na maging prosecution panel si Congressman Laila at Congressman Chel, if they would have the opportunity to be the one leading the cross against the Vice President, and I think she would have a tough time wiggling herself out because hindi siya pwedeng hindi sumagot dahil kitang-kita na yung kanyang body language and yung kanyang mga actuations. Ayan, so lagot si VP Sara dito kasi vengeance na ito Paghihiganti na ito ni Leila de Lima sa ginawa ng tatay ni VP Sara. Nakulong si Leila de Lima ng mga paratang lang na gawa-gawa lang ni Digong. Si Digong ang di ba, connected sa mga drugs tapos sasabihin na si Leila de Lima. Kasi si Leila ay pinagkakalaban ni Digong sa kanyang panahon. Kaya ipinakulong. Sino pa ba? Marami pang pinakulong na kalaban ni Digong na walang kasalanan. Kaya ngayon is payback time na ito para kay Leila de Lima. Plus, nandiyan si Chel Diokno. Human rights lawyer yan. Si Chel Diokno. At ayaw ni Chel Diokno sa mga kasi aktivista yan Ayaw niya sa mga inaapi ang mga masa, lalo na yung tinutukhang ang masa ay galit yan si Chel Diokno. Kaya itong dalawa, hindi ito PBBM na linya, si Leila at saka si Chel Diokno. Pero ang sigurado ay kalaban talaga niya si Digong. Kalaban nila si Digong, si VP Sara. Kaya lagot si VP Sara dito sa dalawang ito. Lagot talaga. Pinaghandaan na yan
Plus Luistro pa, di ba? Yung si Luistro, ang galing mag-cross-examine nun. Ay talagang mapasagot ka ng mali. Magaling. Sa lahat diyan, si Luistro talaga ang pinakamagaling diyan magtanong. Yung sagot na, yung tanong niya na makasagot ka talaga na papunta sa demise mo, papunta sa pagkatalo mo ang sagot mo. Okay, so tapusin na natin ang video courtesy ni Christian Isguera. Yung paano kung gamitin yung demeanor niya doon sa House. Una ng budget hearing, pangalawa ng House Committee on Good Government. Yung namimiloso po, kulang na rin itaob yung mesa. Uubra po ba yung ganyang demeanor? O pag ganyang asal sa impeachment court? Sabi ko nga, then she would be the worst witness for herself. Because it's not only what you say in court, but also your character, demeanor, and how you answer, how you conduct yourself. You know, the worst part is, sabi ko nga, if you are that arrogant or feeling entitled, you are, instead of answering the issue, you are just, kumbaga, doing a theatrics, which would not help you. Which would not, if I were to brief her, sabihin ko, it would not help her as a witness because it does not bring anything to the table. Ayan, so hindi pala pwede ang ugali ni BP Sara dyan na astig-astig. Ay lalong madiin siya dyan eh. Karakter eh, sabi nitong attorney. Hindi pwede yung karakter ng mga katulad nun na karakter ng mga astig. Feeling entitled nga eh. Feeling entitled and arrogant. Arrogante. Talagang arrogante naman ng mga Duterte, di ba? Mana sa tatay, sobrang arrogante. Plus yung gestures nila na, di ba? Yung pupugutan niya ng ulo si PBBM, ang gestures na doon, ang kilos na doon ay parang papatay talaga siya ng tao eh. Yung gestures na, mismo yung mata, di ba, dumidilat kapag magsalita. At galit na galit. Hindi yan pwede sa prosecution. Ay lalong siya diyan kung boxing pa yan, mabigyan ng yellow ribbon, di ba? Red ribbon, ganyan. Merong penalty. Ayan, dahil sa karakter niya. Kaya hindi pwedeng ganun na feeling entitled, arrogant, mana sa tatay. Kaya siguro hiniwalayan si Digong ng totoong asawa nito kasi ang merong karakter na kakaiba. Kaya ito, ang abangan na lang natin ay telenovela daw ito na maganda sa Pilipinas na mangyayari. Mag-umpisa na sa June 2 ang telenovela na ito. Kaya atin na lamang abangan mga kababayan. At alright, pag-comment na lang sa ating comment section sa inyong mga saloobin. At ako'y magpaalam na. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel sa mga bago pa lamang.